mainit na balita ngayong tanghali. Tatlong kasunduan sa Brunei nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sakripisyo ng mga overseas Filipino workers doon, kinilala ni PBBM. Dagdag toll sa North Luzon Expressway o NLEX ipatutupad simula sa June 4. Bagyong Aghon, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Mga naapektuhan ng bagyo, sumampa na sa mahigit 51,000 ayon sa NDRRMC. Suspect sa pamamaril sa hinihinalang road rage kahapon sa Ayala, Makati, tinutugis na ng pulisya. Commission on Elections nagbabala laban sa mga grupo o individual na umunoy nag-aalok ng sure win o siguradong pagkapanalo sa mga nagbabalak na kumandidato sa susunod na halalan. At 9 na tonelada ng basura na kolekta sa isinagawang cleanup drive ng UNTV, MCGI at iba pang volunteers sa Mindanao. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, May 29, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei, ilang mahalagang kasunduan ang nilagdaan ng Pangulo. Personal rin niyang binisita ang Filipino community doon at pinasalamatan ang sakripisyo ng mga kababayan nating overseas Filipino workers. Narito ang report ni Winmar Gamo. Tatlong kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Brunei sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansa kahapon. Kabilang dito ang dalawang Memorandum of Understandings o MOUs sa maritime cooperation at pagkilala sa mga certificate na ibinibigay sa ilalim ng probisyon ng International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. Layon ng mga ito na mapalakas at mapaganda ang maritime cooperation ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagsusulong at pagbibigay proteksyon sa interes ng bawat isa. Nilagdaan rin ng Pilipinas at Brunei ang isang letter of intent upang maisulong ang agricultural cooperation. Layon nito na maabot ang food security at mapataas ang produksyon at maging moderno ang agri-sector. Bago ang pulong, binigyan ng arrival honors si Pangulong Marcos sa Istana Nurul Iman, ang official residence ng Sultan ng Brunei. Personal siyang winelcome ni Sultan Hassanal Bolkiah. Sa bilateral meeting ni na Pangulong Marcos at Sultan Bolkiah, kinilala ni PBBM ang ibinigay na tulong ng Brunei Darussalam para sa mga apektado ng mga kalamidad sa Pilipinas at nang tumama ang COVID-19 pandemic. Kinilala rin ng Pangulo ang naging papel ng Brunei sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Kabilang din sa tinalakay sa pulong ng dalawang lider ang ukol sa climate change, environmental degradation at geopolitical tensions. Matapos naman ito ay humarap si Pangulong Marcos sa Filipino community dito sa Brunei kasama ni PBBM ang ilang miyembro ng gabinete. Samantala, nakatakda namang makipagpulong ngayong araw si PBBM sa business leaders kabilang ang mula sa sektor ng oil, gas at renewable energy. Winmar Gamo, UNTV News and Rescue, Brunei. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghahatid ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Aghon. Ayon kay PBBM, may sapat na pondo ang pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyo. Narito ang ulat ni Nel Maribuho.
Mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang tulong sa mga sinalanta ng bagyong Aghon. Bago umalis patungong Brunei, iniulat ni PBBM na inatasan niya ang Department of Social Welfare and Development, Agriculture Department at Department of Health na siguraduhin ang lahat ng tulong at suportang medikal sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Aghon. Ayon kay Pangulong Marcos, aabot sa mahigit 12,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo mula sa 5 rehiyon. Naapektuhan rin ang operasyon ng 3 paliparan at 29 na pantalan. Ayon kay PBBM, agad na re-responde na ang pamahalaan upang maisaayos sa mga nasirang infrastruktura. Kaya naman ang DPWH at saka ang DOTR ay kailangan susunod na dyan sa first responder para maayos na kaagad ang mga nasira ng infrastructure. Nagpadala rin ng tulong ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Tiniyak ni Pangulong Marcos na may nakaantabay pang pondo para sa typhoon hit areas. Ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga ngailangan tayo ay gagawin natin. Del Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahan lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw ang bagyong Aghon ayon sa Pag-asa. Ngunit patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga naapektuhan nito. Ayon sa update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na ito sa 51,659 individuals ngayong araw. Karamihan pa rin dito ay mula sa Calabarzon at Bicol Region. Habang patuloy na bine-verify ng NDRRMC ang mga napaulat na nasawi. Kumikilos na papalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon. Base sa huling weather bulletin na inilabas ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 870 kilometers ng east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers per hour at pagbugso na 160 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 40 kilometers per hour. Bagamat papalabas na ng PAR ang bagyo, ayon sa Pag-asa, inaasahan pa rin na makararanas ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang western portions ng Northern Luzon, Central Luzon, gayon din ang Mimaropa hanggang bukas ng hapon. Samantala, makararanas naman ng maulan na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, ang localized thunderstorms ang nalalabing bahagi ng bansa. Idineploy na kahapon ng Department of Social Welfare and Development at DSWD ang 16 na Disaster Response Mobile Command Center vehicle matapos pasinayaan ito sa DSWD Central Office. Layo nitong mas mapabilis ang komunikasyon at pagdadala ng impormasyon kahit pa sa malalayong lugar na may kalamidad. Narito ang report ni Harry Ilagan. Umarangkada na ang Disaster Response Mobile Command Center vehicle sa regional offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mayroon nito bawat isa sa 16 na rehiyon sa buong bansa. Isa itong state-of-the-art disaster response vehicle na nilagyan ng satellite capabilities upang mas mapabilis ang komunikasyon at pagdadala ng impormasyon kahit pa sa malalayang lugar na may kalamidad o sakuna. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagbibigay ito ng koneksyon mula sa lugar na sinalanta ng sakuna patungo sa Regional Operations Center o ROC, Disaster Response Command Center o DRCC, Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC. First time namin na nagkaroon ng mobile command centers. So ito ang kakaiba dito, it's equipped with Starlink internet. At the same time, it's not only for the service providers pero tulong komunikasyon sa mga disaster-stricken areas to be able to communicate to the outside communities na nare-responde. Meron itong satellite technology na i-operate ng isang DSW deployment team. Kasama nito ang isang team leader para sa pangangasiwa sa response vehicle.
2 miyembro ng Government Emergency Telecommunications na bihasa sa pamamahala ng ICT, networking, electronics at komunikasyon. 3 trained Quick Response Team o QRT na bihasa sa pangangalap ng data, paghahanda ng ulat, paghahanda ng cluster ng pagtugon at isang driver. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva na siyang may inisyatiba sa proyektong ito. Sa pamamagitan aniya ng sistemang ito ng DSWD, ang mga regional office ay makakapagbigay na ng walang patid na impormasyon para mapabilis ang pagtugon sa mga operasyon at pagtugon sa lugar ng sinalanta ng mga kalamidad sa mga lugar na malalayo. Dahil nag-upgrade na ang DSWD sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan nitong MOCOV na ito, meron na pong teknolohiya sa pagtulong. Dadalhin po nitong mga MOCOV na ito yung pong serbisyo ng DSWD kahit saan mang lupalop ng ating bansa. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbigay ang Department of Social Welfare and Development ng 3,000 halaga ng food stamps sa bawat benepisyaryo nitong pamilya. Bukod sa monthly food redemption na makukuha ng mga benepisyaryo, may dadaluhan din silang nutrition, education at job skills training na makatutulong sa paghahanap ng ilang trabaho. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Nakatakda na ang full implementation ng Food Stamp Program o FSP sa buong bansa sa darating na buwan ng Hulyo ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ang FSP ay isa sa mga priority program ng Administrasyong Marcos na naglalayong labanan ang kagutuman sa pamamagitan ng pagbibigay ng food augmentation sa ating mga kababayan. Sinabi ni DSWD Undersecretary Edu Punay na dahil layo ng programang ito na tugunan ng food insecurity at malnutrition ng mga may hirap na pamilya sa bansa, ay mas paiigtingin pa ito sa buwan ng Hulyo. Para dun sa scale up naman, nagsisimula sa July, by that time nationwide na po yan, hindi lang 5 pilot sites, 10 probinsya po, 10 region at 21 provinces po ang involved na doon. At 300,000 na po ang beneficiaries ng Food Stamps Program. Magtatagal ito hanggang taong 2027 kung saan parehong benepisyo ang maaaring makuha ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy po yun hanggang 3 taon po na dire-diretso makaka-receive ang mga beneficiaryo po ng buwanang food credits worth 3,000 pa din po mula sa DSWD. Tiniyak naman ng DSWD na masusi ang ginagawang pagpili ng ahensya sa mga benepisyaryo ng nasabing programa. Napaka-tedious ng selection process nito sa ating design kasi kailangan ang targeting natin ay very systematic. Alam natin na limitado ang pondo ng pamahalaan kaya kailangan yung bibigay natin na grants mapupunta lang dun sa mga talagang deserving. Katulong din ng kagawaran ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Philippine Statistics Authority upang matukoy ang mga karapat-dapat na benepisyaryo ng nasabing programa. Bukod dito ay target ng ahensya na maabot ang 1 milyong benepisyaryo ng programa sa 2027 bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Marcos. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinamamadali ng Department of Public Works and Highways sa mga contractor ang pagsasaayos ng mga drainage system bago pa ito abutin ng tag-ulan, habang pinaalalahanan naman ang publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura dahil bumabara ito sa mga kanal at nagpapalala ng mga pagbaha. Narito ang report ni JP Nunez. Hanggat hindi natin na itatap kasi sa outfall natin ay hindi pa rin at hindi tapos yung drainage natin ay may posibilidad na ito ang isa sa maging sanhi ng flooding doon sa area.
Imbes na maging solusyon sa paglubog ng mga kalsada sa Metro Manila, pwede pang lumala ang baha dahil sa mga drainage project na aabutan ng tagulan ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaya habang hindi pa idinedeklara ng Pag-asa ang rainy season, inaatasan na ng DPWH ang mga kontraktor ng mga drainage project sa Metro Manila na pabilisin ang mga proyekto. So ngayon, ina-advise namin ng mga contractor usually to fast track yung kanilang mga gawain, lalo na sa drainage. Pero kung talagang ito'y inabutan ng tag-ulan, ay yung mga excavated nila ay kung maaari ay ini-instruct namin sila na yun nga, lagyan muna ng takip. Dagdag ni DPWH NCR Director Malaluan, mas mainam na gumamit ang mga kontraktor ng mga semento na madaling matuyo. At kung sakaling abutan man ng tagulan ang proyekto, meron umanong mga pumping machines ang mga kontraktor. Sa assessment ng DPWH, sa nakalipas na mga tagulan, hindi naman ito nagdulot ng major flooding sa Metro Manila at mabilis na ring humuhupa ang tubig. Ang magandang po ay dito sa Metro Manila, sandali na lang po ang oras nung bumabaha, hindi na po masyadong nagtatagal. Hindi katulad po ng mga nakaraang taon ay abot po na ilang araw yung ating mga pagbaha. Samantala, nananawagan naman ang DPWH sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng mga basura. Ito anya ang dahilan kung bakit ang Taft Avenue sa Maynila ay binabaha kahit kaunting buhos lamang ng ulan. Yun po nagiging problema natin, pag kasi binubuksan din namin yung gate dyan, ay may mga basura talaga na siyang nagpapa-clog dun sa ating mga drainage system. Paalala pa ng DPWH sa mga kontraktor na maglagay ng kaukulang signages na madaling mabasa ng mga motorista sa mga drainage project na aabutin ng tagulan. Habang ang mga motorista naman, pinag-iingat na huwag basta lulusong sa mga baha sa kalsada dahil baka may mga butas pa na hindi natatakpan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Manila International Airport Authority ang mga tauhan nito ng ibayong pag-iingat laban sa banta ng pagkalat ng COVID-19 flirt variant. Pinaigting rin ng Bureau of Quarantine ang pagbabantay sa mga pasaherong papasok ng bansa. Ang mga detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Mas pinaigting Bureau of Quarantine o BOQ ang pagbabantay laban sa posibleng pagpasok ng flirt COVID-19 variant sa lahat ng entry points sa bansa. Kabilang na dito ang mga inisyatibo na ipinatutupad ng kawanihan sa Ninoy Aquino International Airport, partikular na ang mga screening sa mga pasahero. Nauna nang kinumpirma ng Department of Health na nag-issue ang kagawaran ng BOQ memorandum kaugnay nito. Totoo po yung meron kaming nilabas na Bureau of Quarantine na memorandum na nagpapaigting ng pagbabantay ng ating kwarentina sa mga ports of entry. Hindi ho ito dapat dahilan para maging alarma tayo. Tayo po ay nagmamatyag para sa pagpasok kung meron man ng ating KP2 and KP3 COVID variants. Mild po sila. Hindi ho problema yan at kayang-kaya ng ating sistema. Nagpapatupad rin ng Manila International Airport Authority ng ilang hakbang sa NAIA laban sa bagong COVID-19 variant. Sa opisyal na pahayag, inatasan ni MIA at General Manager Eric Jose Ines ang mga tauhan sa NAIA na isagawa ang disinfection sa mga gamit o lugar na mataas ang exposure sa mga pasahero. Hiningi rin ng MIA ang kooperasyon ng publiko at hinimok ang lahat na sumunod sa basic health protocols at guidelines na inilatag ng health authorities. Bagaman voluntaryo pa rin ang pagsusuot ng face mask, pinipili naman ng ilang pasahero ang magsuot nito sa gitna ng banta ng impeksyon. Nangangamba rin syempre kasi may family po ako eh. Then we're traveling outside the country and for our protection, lagi lang nagmamas. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
May isang buwan ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth upang pag-aralan at taasan ang package amount para sa isang hemodialysis session. Sa kasalukuyan, nasa 2,600 pesos ang halaga ng PhilHealth benefit kada isang session ng hemodialysis at isinusulong ito ng House of Representatives na doblehin upang ma-cover ang gamot na ginagamit sa dialysis ng mga pasyente. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Posibleng tumaas ang halaga ng coverage ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa bawat hemodialysis patient. Sa kasalukuyan, nasa 2,600 pesos ang halaga sa kada sesyon ng hemodialysis na covered ng PhilHealth. Subalit dahil may mga pasyenteng kailangan pang maglabas ng salapi upang makabili ng hemodialysis medicine, isinusulong ng Kamara na doblehin ang halagang ito. May mga hospital kasi, may mga facilities, mga dialysis center na walang gamot. To solve this problem, ang gagawin ng PhilHealth, idodoble na lamang yung 2,600 na package for dialysis. Gagawin ng PhilHealth na 5,200 para all in. Para wala nang ika-cash out yung mga diabetic, yung mga nagpapadialysis. Samantala, tiniyak naman ng PhilHealth na hindi kailangang taasan ang premium contribution sakaling tuluyang palawigin ang hemodialysis benefit package. Sa ilalim ng kasalukuyang hemodialysis coverage ng PhilHealth, hanggang 156 sessions kada pasyente bawat taon ang covered ng state health insurer. Samantala, isa naman sa pag-aaralan ng House of Representatives oras na magbalik sesyon nito sa Hulyo ay ang bawasan ng sinisingil na premium contribution para sa PhilHealth o kaya naman wag nang isali sa kukunan ng PhilHealth contribution ang ibang sektor gaya ng below minimum wage earners. Siguro pag-aaralan natin, pagbukas ng session, I will talk to the Committee on Health. Kung titignan, kung yung minimum or below minimum ka, wag ka na magbayad, di ba? Wag ka na magbayad for now. Ito ay habang pinapalawig ang benepisyo ng PhilHealth para sa mga Pilipino. However, pinag-aralan din po natin yung kung dahil nga po sa itong mga directive ng ating House of Representatives, sa ating Speaker, na pag-aralan din po kung paano po ibabalance yung pag-increase po ng benefit and pag-decrease po ng premium. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inumpisahan na ng House of Representatives Committee on Appropriations ang oversight meeting sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, ang Department of Health ang binubusisi ng mga kongresista. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo sa update kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung layo nitong oversight meeting ng House Committee on Appropriations? Aga nagsasagawa ng oversight meeting ang House Committee on Appropriations sa iba't ibang national government agencies upang alamin ang budget performance ng mga ito, partikular na para sa fiscal year 2023 at sa first quarter naman ng 2024. Regular na isinasagawa ito ng House Appropriations Panel tuwing pagkatapos ng adjournment ng Kongreso upang matiyak na akma at epektibong nagagamit ang pondong nakalaan sa ilalim ng General's Appropriations Act o GAA. Ngayong araw, ang Department of Health o DOH ang nakasalang sa oversight meeting. Pinangungunahan ito ni Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, Vice Chairperson ng Appropriations Committee. Sa kasalukuyan, inaalam ng mga kongresistang kabilang sa komite ang budget utilization ng DOH sa mga pangunahing programa nito. Nasita naman ni Congresswoman Kimbo ang DOH sa mabagal na paggastos ng pondo nito. Gayon din ang ulat na wala umanong budget ang kagawaran para sa updated vaccines upang tugunan ang banta ng bagong variants ng COVID-19 na KP2 at KP3. Giit nito, may pwede namang pagkuhanan ng pondo lalo na't may inilalaan ang Kongreso para sa contingencies ng kagawaran. Ayon naman kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, mali ang ulat na ito. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagbitiw na bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sa kanyang isinumiting resignation letter kay PDP Laban President Jose Alvarez, sinabi nito na tila hindi na siya maipagtanggol ng partido sa mga akusasyon laban sa kanya.
Nag-ugat ito sa reklamo sa laban sa kanya ni Cebu City Mayor Michael Rama sa Office of the President kaugnay sa kanyang pagtutol sa Bus Rapid Transit Station sa harap ng Kapitolyo. Ayon sa gobernador, nais lang naman niyang protektahan ang cultural heritage ng kanilang gusali. Anya, ang insidenteng ito ay nagdulot ng irreconcilable conflict sa kanila. Si Rama ay nagsisilbing Vice President sa partido sa Visayas. Handang makipag-usap ang grupo ni dating Senate President Juan Miguel Migs Zubiri sa bagong liderato ng Senado sa gitna ng posibleng pag-anib sa minority bloc. Ayon sa grupo ni Senator Zubiri na tinaguriang Solid 7, pinag-aaralan nila ang pagsali sa minorya ng Senado mahigit isang linggo matapos ang nangyaring balasahan. Inihintay na lang nila na lumamig ang sitwasyon matapos ang palit liderato. Aminado ang isa sa mga ito na si Senator Joel Villanueva na may lamat pa rin ang nangyaring pagpapatalsik kay Senator Zubiri, lalo na aniya ang mga pinalutang na mga dahilan sa likod nito. Naririnig naman namin at nakikita na willing siyang makipag-usap. It's just that, syempre, kailangan pahupain din natin yung emosyon, lalo na dun sa mga nagsasalita ng, sorry pero sasabihin ko wala talaga sa ayos, baka hindi makatulong, no? Malungkot lang minsan kasi may maririnig ka pa na yung nagsorry nagdadahilan, yung nagsosorry nagsasabi ng kung ano-ano. Yun lang ang hindi natin minsan na maiwasan na okay na pero parang ano ba yan talaga, no? Sana let us move forward, lalo na yung sabihin na paayong dahilan kung bakit nawala kaming lahat sa leadership. Insulto yon sa institusyon, insulto rin yon sa taong bayan. Pinatawa ng 6 na buwang preventive suspension ng Ombudsman si Bohol Governor Erico Mentado at 68 opisyal kaugnay sa investigasyon ng mga istruktura sa Chocolate Hills na isang protected area at geological park. Ang mga sinuspinde ay kinabibilangan ng mga mayor, vice mayor, regional officers ng Departments of Environment and Natural Resources, Science and Technology, Agriculture, the Philippine National Police, Office of Civil Defense at ilang barangay officials. Ang mga nasabing mga opisyal ay inilagay sa ilalim ng preventive suspension hanggang sa matapos ang administrative adjudication case na hindi lalampas sa 6 na buwan. Sa kabila ng suspensyon, hiling naman ng gobernador sa mga tauhan nito sa Kapitolyo na ingatan at gawin pa rin nila ang kanilang mga trabaho upang mapagsilbihan ang publiko. Sakit man palandungon nga mao kini ang nahitabo, atong iampo sa kahitasan nga mahatagan og insakto, matarunganon og makig-angayon nga kasulbaran kining tanan. Muli na namang makararanas ng problema sa power supply ang Luzon at Visayas grid ngayong araw. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral muli ang red alert sa Luzon grid mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ibig sabihin kulang ang supply ng kuryente sa grid kaya't malaki ang tsansa na magkaroon ng brownout sa ilang bahagi ng Luzon. Abang yellow alert naman mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Gayun din ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at mauulit ng alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Samantala, makararanas rin ng yellow alert ang Visayas grid mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Gayun din ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi mamaya. Kaugnay nito, muling pinapaalalahanan ang publiko na magtipid ng konsumo sa kuryente para maiwasan ang mga brownout. Ipatutupad na simula sa darating na June 4 ang dagdag na toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Ito ay matapos na aprobahan ng Toll Regulatory Board ang ikalawang tranche ng toll rate adjustment. Batay sa bagong rate adjustment na inaprobahan ng TRB para sa open system o mula Balintawak hanggang Marilao Toll Plaza,
magiging 74 pesos na ang babayarang toll ng Class 1 vehicles. 186 pesos kung Class 2 at 223 pesos naman kung Class 3. Samantala, para naman sa end-to-end system o yung mga sasakyan na magmumula ng Balintawak hanggang Santa Ines Toll Plaza, 359 pesos na ang babayaran toll ng Class 1 vehicles, 897 pesos kung Class 2 at 1,076 pesos naman ang bayad kung Class 3 na sasakyan. Ang ipapatupad na toll hike ay bunsod pa rin ng mga upgrade at development na patuloy na ginagawa ng NLEX para sa pagpapaibayo ng kanilang serbisyo sa mga motorista. Inimok ng agricultural stakeholder si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lagdaan na ang panukalang batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa smuggling o pagpupuslit ng agricultural products. Pirma na lang ng Pangulo ang kailangan upang ganap na maisabataas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na niratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso nitong nakaraang linggo. Sa ilalim nito, itataas sa habang buhay na pagkakabilanggo ang parusa sa mga smuggler, hoarder, cartel at profiteers o mga nagsasamantala sa presyo ng produktong agrikultura gaya ng bigas, karne at isda. Papatawan din sila ng multa na katumbas ng triple ng halaga ng sangkot sa produkto. Ayon sa pangunahing sponsor ng panukalang batas sa Kongreso na si AGA Party List Nick Briones, magkakaroon din ng National Council sa ilalim ng opisina ng Pangulo upang manghuli ng mga sangkot sa smuggling, hoarding at profiteering. Kasama rito ang NBI, PNP, Philippine Coast Guard, DTI at DOJ. Pero sa ilalim aniya ng kanilang bill, hindi kasama ang Bureau of Customs bagamat sila ang unang may mandato upang sugpuin ang smuggling sa bansa. Sila ang concern Departamento nila ang pag sinabing smuggling, custom yan. So, dapat independent ang manghuhuli doon sa posibleng hinuhuli. O paano mo huhulihin yung mismong manghuhuli at hinuhuli, pwedeng iisa. So, hindi talaga dapat sila kasama. Sa datos ng Federation of Philippine Industries, aabot sa 250 billion pesos ang buwis na nawawala sa gobyerno taon-taon dahil sa smuggling. Ipinadidismiss ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng 2022 Confidential Fund ng Office of the Vice President o OVP. Sa consolidated comment ng Vice Presidente, sinagot nito ang 3 petisyon na idineklarang labag sa saligang batas ang paglipat ng pondo sa OVP at ibalik sa kaban ng bayan 125 million pesos na halaga. Katwiran nito, walang justiciable controversy o aktwal na kaso upang mamagitan ng Korte Suprema sa issue. Binigyan diin ng kampo ni VP Sara, walang tinamong matinding pinsala ang mga petitioner dahil sa ginawa ng respondent o ng pangalawang Pangulo pagdating sa paggamit ng pondo ng OVP. Pinagbigyan ng Supreme Court ang hiling ng Department of Justice o DOJ na ilipat ang mga kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy mula sa Davao City at dalhin sa Quezon City. Narito ang report ni Dante Amento. Ipinag-utos na ng Korte Suprema na ilipat ang mga kaso laban kay Apollo Kibuloy. Sa opisyal na pahayag ng Public Information Office ng Korte Suprema kahapon, sinabi nitong nakakita ng mabigat na dahilan ang Korte upang pagbigyan ang hiling ng Department of Justice o DOJ na ilipat ang mga kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy na may kinalaman sa child abuse. Ang mga kasong ito ay public interest at si Kibuloy bilang isang kilalang religious leader at may impluwensya sa lugar o Davao City, magdulot ito ng biases o hindi pagiging patas at malaking posibilidad na ang mga saksi ay hindi malayang makapagbigay ng testimonya dahil sa takot at impluwensya ni Kibuloy.
Kaya naman mabuti na anyang ilipat ang mga kaso mula sa Davao City Regional Trial Court papuntang Quezon City Regional Trial Court. Inatasan din ng Supreme Court ang Quezon City RTC Executive Judge na i-raffle kaagad ang mga kaso pagkatapos matanggap ang mga record hinggil dito. Samantala ayon naman kay Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Kibuloy, hindi pa niya nabasa ang kautusan ng korte. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi magpapatinag ang grupo ng mga Pilipinong mangingisda na pumalaot at manghuli ng mga isda sa May West Philippine Sea sa kabila ng idineklarang fishing ban ng China sa lugar. Para sa detalye, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung plano ngayon ng mga Pilipinong mangingisda sa may West Philippine Sea? Tuloy pa rin ba yung kanilang pagpalaot kahit na may fishing ban na ipinatutupad ang China? Planong magsagawa ng collective fishing expedition o sama-samang pangingisda sa West Philippine Sea. Ang grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya. Simula yan bukas hanggang sa makalawa o May 30 hanggang May 31. Kasabay yan ang pagdiriwang ng National Fisher Folk Day sa May 31. Ayon sa grupo, tugon ito sa 4 na buwang fishing moratorium o suspensyon sa pangingisda na idineklara ng Beijing, China sa South China Sea. Bulsod nito, mag-organisa ng serye ng sama-samang pangingisda ang mga mamamalakaya sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Pamalakaya Zambales Provincial Coordinator Joey Marabe, pagpapakita ito ng pagtutol ng mga mangingisda sa walang batayang fishing ban ng China na sasaklaw sa ating teritoryo. Hinihikayat rin ng grupo ang mga kapwa nila mangingisda sa lalawigan ng Zambales na suportahan at makiisa sa isasagawa nilang sama-samang pangingisda para sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, sinabi ng Pamalakaya na magiging mapagbantay din sila sa anumang reaksyon ng China Coast Guard habang nagsasagawa ang grupo ng kolektibong pangingisda. Hanggang sa ngayon ay iniinda pa rin ng mga mangingisda ang epekto sa kanilang kabuhayan ng mga pagbabanta ng China sa West Philippine Sea. At sinusubukan pa natin kunin ang reaksyon dito ng mga kaukulang otoridad kaugnay sa plano ng Pamalakaya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hinahanap na ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril sa isang motorista kahapon sa Ayala, Makati. Sa inilabas na pahayag ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Leon Victor Rosete, naglunsad na sila ng manhunt operation laban sa suspect na mabilis na nakatakas matapos ang pamamaril. At mula sa Camp Crame, alamin natin na detalye kay Leia Ilagan live. Leia, meron na bang pagkakakilanlan ang pulisya kung sino ang suspect? Ella, kilala na ito ng Philippine National Police dahil nga doon sa plaka ng sasakyan na binerify sa Land Transportation Office. Kaya nila kung ano ang pangalan nitong may-ari nitong sasakyan. At kinumpirma nga Ella ngayon lamang ng National Capital Region Police Office na nahuli na ng mga otoridad ang suspect sa road rage kahapon sa Ayala, Makati. At sa pahayag ng Makati Police naman, binaril ng suspect na sakay ng itim na sedan na Mercedes-Benz ang biktima sakay ng puting Toyota Innova at away sa trapiko sa bahagi ng Ayala Tunnel southbound sa Makati. Sabing binaril ng suspect ang kanang bahagi ng passenger window ng sasakyan na tumama sa likod ng kanang balikat ng biktima na tumagos sa kaliwang bintana ng sasakyan. Bukod Ella sa biktima, lulan din ng Innova ang isang 7 taong gulang na bata at yaya nito. Inaalam din ng pulisya Ella kung rehistrado ang caliber 40 na baril na ginamit ng suspect. Tala Ella, yung karagdagang tungkol sa balitang ito ay ibibigay mamaya ng PNP dahil magkakaroon ng press conference ngayong hapon dito sa Campo Crame at pangungunahan niya ni DIL District Secretary Benhar Abalos, PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at NCRPO Director Police Major General
Jose Melencio Nartates Jr. Ella? Lea, kumusta yung bata na nakasakay dun sa sasakyan na pinaputukan ng suspect na yon? Sa mga initial na report, Ella, ng Makati Police ay wala namang nabanggit na nasugatan itong bata at itong yaya. At sa katunayan, itong yaya ay nagsilbi pang witness sa kung paano nangyari itong pamamaril nga nitong suspect doon sa biktima, doon sa kanilang driver. Nakasakay kasi sila sa Innova at yung mga karagdagang detalye, Ella, ay malalaman natin mamaya sa press conference. Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC laban sa mga grupo o individual na nag-iikot ngayon at nag-aalok ng tiyak na panalo sa susunod na halalan. Alamin natin ang iba pang mga detalye mula kay Dante Amento live. Dante, kilala lang ba ng COMELEC kung sino itong mga nag-aalok ng siguradong pagkapanalo sa eleksyon? At saan daw ito nag-iikot? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay wala pang binanggit partikular ang COMELEC kung sino-sino ang mga ito. Pero sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, batay nga dito sa mga nakarating sa kanilang mga report na mayroon ngang mga nag-iikot sa buong bansa ng mga individual o grupo. Ang kanilang ginagawa ay nag-aalok anya ng sure win o tiyak na panalo sa halalan kapalit ang milyon-milyong pisong halaga mula 50 million pesos hanggang 100 milyong piso. Ipinapakalat umano ng mga ito na may contact sila sa COMELEC at kaya nilang maipanalo ang eleksyon kahit hindi pa mangangampanya ang isang kandidato sa national at lokal na posisyon. Kaya nilang imanipula ang resulta ng halalan o ang gagamiting automated counting machines. Huwag niyo pong paniniwalaan yung mga manlilindang, manluloko na yan na gusto lang kayong perahan, kuhanan ng pera po ninyo. Kaya naman sa ngayon ay babala ng COMELEC sa publiko, lalo na sa mga nagpaplanong tumakbo na mag-ingat sa ganitong modus. Maaaring i-report sa kanila ang gumagawa ng ganitong modus para mapanagot sa batas. Binigyang diin ng COMELEC, hindi totoo na may tiyak na panalo sa eleksyon. Paliwanag ni Garcia na hindi kayang dayain yung makina at wala pang nakapagpapatunay na nagkaroon ng dayaan gamit ang mga automated counting machine. Ang makina ay babasahin lamang kung ano ang isusubo sa kanyang balota. Yan ang ating update mula sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Iminungkahi ngayon ni Tarlac Governor Susan Yap sa mga lokal na opisyal sa Central Luzon ang pagtatayo ng Materials Recovery Facility o MRF na isa sa mga nakikitang solusyon kasunod ng gagawing pagsasara ng landfill sa Tarlac sa darating na Oktubre. Ang detalye alamin natin kay Nestor Torres live. Nestor, paano ba makakatulong itong ipinapanukala ng pagtatayo ng Materials Recovery Facility? At dyan ba sa Bulacan, ano na ang plano nila para sa waste disposal? Yes, Ella, magandang tanghali. Ito nga yung pinaplano sa provincial government ng Bulacan din na magkaroon din ng MRF o Material Recovery Facility. Pero sa ngayon ay ito nga yung nais masolusyonan ng iba't ibang mga probinsya sa Central Luzon na magkaroon sila ng mapagtatapunan ng basura sakaling ipasara. Itong sinasabi natin yung Tarlac landfill doon sa Kalangitan, sa sitio sa Kalangitan sa landfill. Dahil sa napipintong pagsasara ng Kalangitan landfill sa probinsya ng Tarlac sa darating na buwan ng Oktubre. Ngayon pa lang, marami ng bayan at syudad sa 8 probinsya sa Central Luzon ang nababahala kung saan sila magtatapon ng basura. Ayon kay Tarlac Governor Susan Yap, kung tuluyan ng patitigilin ng Department of Interior and Natural Resources o DNR ang operasyon sa landfill na ino-operate ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ayun pa lang ay may nakahanda na silang Material Recovery Facility sa probinsya na pwedeng magamit. Ito rin ang kanyang suwestyon sa ibang mga LGUs na magtayo ng kanilang Material Recovery Facility o MRF sakaling ipatigil na ang operasyon sa Oktubre.
We have MRFs. We've provided MRFs to all the provinces. In fact, yan ang isang magandang practice na binigyan ng pansin ng DNR and DILG that we're very compliant with our waste management. Samantala, plano naman kausapin ng Governor Yap ang pamunuan ng BCDA sa madaling panahon. Anya, kung mabibigyan sila at papayagan pa rin makapag-renew ng kontrata ng DNR, ay makabubuting i-convert ang maraming basura into waste energy para makatulong sa marami. I've gone to several countries looking at waste management, solid waste management ng mga like in Korea, in Japan, in Australia, other countries, how they do waste management. And I think about time that we do also waste-to-energy facilities. Sa ngayon, payo ng gobernador, huwag anya silang magpanik. Ang kailangan anya ay gumawa ng win-win solution sa basura. At hindi dapat anya na magpanik kundi gumawa ng paraan na ito ay masolusyonan. Sa ngayon nga ay nag-isip na rin na itong ibang mga probinsya sa Central Luzon at doon naman sa Pampanga ay mayroon silang plano na magtayo ng isang tapunan ng basura o landfill sa parte naman ng Porac. At yan matinigas live, wala dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres. Mapapadali na ang pagbebenta ng mga magsasaka sa kanilang mga produkto dahil binuksan na ang tulay na mag-uugnay sa bayan ng Mayoyaw, Ifugao at sa munisipyo ng Barlig Mountain Province. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, bukod sa mapapadali ang pagbebenta ng mga produkto ng mga magsasaka, ano pa ang benepisyo sa pagbubukas niyang bagong access road? Yes, Ella, magandang tanghali. Bukod nga sa makapagbibigay ito ng access para mapadali ang pagbibenta ng mga magsasaka sa kanilang mga produkto, naglalayon din itong mabawasan ang oras ng paglalakbay ng mga residente. Mas mapapadali rin ang access ng komunidad sa iba't ibang serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugan. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Ifugao at Mountain Province ang pagbubukas ng Chapay Bridge sa Sitio Chapay Barangay in Waloy, Mayuyaw na mag-uugnay hindi lamang sa mga barangay ng Ifugao tulad ng Epeng, Maga at Magulon kundi pati na rin ang lalawigan ng Mountain Province sa pamamagitan ng bayan ng Barlig. Ang 59.4 million na tulay ng Chapay ay magbibigay ng kinakailangang accessibility para sa komunidad na umaasa sa agrikultura, pati na rin ang inaasang pagdating ng mga turista para sa mga mahilig sa trekking sa Mount Amoyaw na matatagpuan sa pagitan ng Barangay Magulon sa Mayuyaw at Barlig Mountain Province. Ang Phase 1 ay ang pagpapagawa ng 2-footing wing wall and back wall with 230 meters road opening component, habang ang Phase 2 naman ay ang pagpapagawa ng beams, deck slab, sidewalks, 310 meters road approach widening at 135 road component with mechanically stabilized earth retaining wall, slope protection at ground seal. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Hinikayat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si US President Joe Biden na dumalo sa isang peace summit na nakatakdang isagawa sa Switzerland sa kalagitnaan ng Hunyo. Ayon kay Zelensky, kung liliban ang American Chief Executive, ikatutuwa ito ni Russian President Vladimir Putin. Batay sa mga ulat, hindi makadadalo sa Ukrainian Peace Summit sina Biden at Vice President Kamala Harris. Bagaman inaasahan ang US representation sa event, hindi makabubuti para sa Ukraine ang absence sa event ni Biden. Nakaligtas ang isang teenager sa Washington State, USA matapos mahulog sa bangin. Ayon sa pulisya, minimal injuries lang ang natamo nito. Ligtas at matagumpay ang rescue operation ng pulisya gamit ang harness malapit sa High Steel Bridge. Nasa hiking ang 19-year-old na lalaki nang mahulog sa bangin.
agad naman itong dinala sa ospital para sa evaluation. Inilunsad ang isang sophisticated joint European-Japanese satellite upang masukat kung gaano nakaapekto sa klima ang mga ulap. Pinaniniwala ang nakatutulong makapagpalamig sa planeta ang low-level clouds, samantalang ang mga nasa high altitude naman ay nagsisilbing blanket. Gagamit ang Earth Care mission ng isang laser at isang radar upang siyasatin ang atmosphere. Nagsagawa ng workshop ang Anak TV sa Thailand para sa mga young video maker. Layo ng Anak TV na mabigyang oportunidad ang mga kabataan na ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng malikhaing paggawa ng video. Ang detalye sa ulat ni Paula Porta. Nagtungo sa Thailand ang Anak TV matapos idaos sa Pilipinas at Vietnam ang visual storytelling workshop na may temang Friendship in Diversity. Nanggaling sa iba't ibang lugar sa Thailand ang mga kabataang sumali sa workshop at ang iba'y nagmula pa sa indigenous group. Ayon kay Anak TV President Elvira Yap Go, sa pamamagitan ng workshop na ito, layo ng Anak TV na mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan na ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng malikhaing paggawa ng video. Nagbigay naman ng mensahe ang presidente ng Anak TV na si Ms. Elvira Yap Go. The message was very clear to all the media practitioners, whatever skill you have, to all the owners and to all the presidents, CEO of different network, and also to all the children, especially in ASEAN. We have so much in common. We are the light. We are the one who should give opportunity, who should inspire, who should give hope to the world, because the world is still beautiful amidst the chaotic world that is happening. Hindi hadlang ang lengguwahe at proud ang ating kababayang lecturer na si Direk Nico Hernandez na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa workshop. Well, nakakatuwa na nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng activities outside the Philippines. Kasi meron tayong interactions with other culture. So I think it's nice to have this kind of endeavor also kasi nakikita natin yung value nung ganitong workshops na regardless kung anong language mo, regardless kung anong culture mo, kahit Pinoy ako, kahit Thai sila, nagkakaintindihan tayo with one goal. And I think that's the value of this workshop, visual storytelling. At the end of the day, we don't need to use our language and just use the language of visual storytelling, but we will understand each other in the end. Lubos naman ang naging pasasalamat ng Thai na si Walenet Temsi Mikamul. Thank you for all the opportunity that give to us and trust our work, and it's very happy to be the part of this event, and also our team working together with them very smoothly. Namahagi rin ng cellphone sa participants na maaaring nilang magamit. Maaaring lumahok sa gaganaping Southeast Asian Video Festival for Children na gaganapin sa Kuala Lumpur, Malaysia sa Nobyembre ang mananalo sa workshop na ito. Tunay ngang wala sa kulay, lahi o salita ang basihan upang maibahagi ang adhikaing makapagbukas ng kaisipan sa larangan ng digital literacy, gaya ng Anak TV na dalay inspirasyon sa mga kabataan ng ating henerasyon. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot sa mahigit 9 na tonelada ng basura ang nakolekta sa magkakasabay na clean-up drive ng UNTV Ocean Care Initiative, katuwang ang Members Church of God International o MCGI, PNP, BFP at iba pang volunteers. Narito ang report ni Jomalyn Ladesma. Ang epekto sa basura sa parte sa isda, dako kayong epekto. Pag makita sa isda, hadlok yun ang isda na, kay landong naman kayo. Mayaman sana noon sa isdang dagat ang karagatan sa Bonbon, Cagayan de Oro City
sabi ng residente roon na si Tatay Rolly. Subalit, simula aniya nang dumami na ang basura sa karagatan, pahirapan na silang makahuli lalo na kapag masama ang panahon. Ramdam naman ng pamilya ni Aling Irene ang pinsala ng tambak na basura sa pangingisda kung saan sila umaasa. Kung naging mga adlaw, wala may panginabuhi nga isda kay kuan lagi ka nang magain ng panahon, samaan ng magsigulan, sige man nagbaha. Didaghan og sagbot nga mag-anod-anod, nga lubog, na wala isda, mingaw. Problema na mismo ang opisyal ng barangay, aminado na mga tao rin ang may gawa. First reason why maraming basura is walang disiplina ang mga tao. And secondly is we don't have interventions, like constant interventions on how to get rid of garbages, especially on the coastal areas. Gayunpaman, hindi pa rin naman huli ang lahat dahil may magagawa ang bawat isa para unti-unti itong mabigyan ng lunas. Akong ikayat na gikan sa atong panimalay, so dapat maglimpyo na kita. Tapos siguro ang ato ang mga youth, at least ang coastal clean up magpadayon, no, sa ato ang serbisyo publiko. Kay kani isa gyud ni ang makatabang sa ato, labi na sa atong lugar karon. Sa mga ganitong layunin kaya naging advokasya ng UNTV ang pangangalaga sa karagatan sa pamamagitan ng programang Ocean Care Initiative. Gitong linggo May 26 katuwang ng UNTV ang mga volunteers mula sa members Church of God International o MCGI, Philippine National Police, Bureau of Fire Protections at mga barangay officials at health workers. Nagsagawa ng sabayang coastal clean-up sa 8 lugar sa Mindanao Region. Pinagtulungang linisin ang creek sa Barangay Malaubang, Ozamis City, Misamis Occidental, Barangay Poblacion, Manticao at Kalawaig Creek sa Barangay 9, Manaybalay City, Bukidnon. Sa paglilinis na ito, hindi naaanurin pa papunta sa mga karagatan ang mga nakatambak na basura sa mga creek. Ang mangrove area o bakawan naman ang nilinis ng mga volunteer ng UNTV at MCGI katuwang ang City Local Environment and Natural Resources Office at barangay officials. Nilinis rin ng grupo ang coastal areas sa Poblacion Gobernador Generoso, Davao Oriental, Porok Logpon, Barangay Poblacion Clan Sarangani at Barangay Ramon Magsaysay, Sindangan, Zamboanga del Norte. In behalf sa Sindangan MPS, gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Jose Francisco Rivero III, ang Sindangan MPS nagpasalamat sa initiative sa MCGI sa pagpanglimpyo sa kadagatan sa Sindangan, no? Unta, sa umaabot nga mga adlaw, ma-maintain sa mga katawan sa mga lumulupyo diri sa Sindangan ang kalimpyo nga lisugdan sa MCGI. Daghang salamat. Dako kayo ko, salamatan ko sa UNTV na bisan tuod o apiki kayo ang panahon kay ang tubig anam og dako pero gianhian gid nila dinhi para makalimpyuhan ang among lugar dinhi sa Bunbon. Salamatan akong dako sa UNTV ingon man sa nagpasiugda ani inyong kalihukan. Ayon sa trash audit ng UNTV Ocean Care Initiative, sa kabuuan aabot sa mahigit na 9 na tonelada o katumbas ng mahigit 600 sako ng iba't ibang basura ang nakolekta sa naturang mga lugar. Pinakarami sa listahan ng basura ay ang bottled waters, cans, and plastics. Nagpasalamat kay ko sa Dios kay nakuan ni siya nga activity para sa mga kabataan para pod nga instead nga mag-stay lang ka sa balay kay wala na may klase. Dayon may nalang pod kay naan siya nga activity kay para pod maka-help pod sa kalikasan. Jomali Ledesma, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 9 na nagsasabi, lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. At
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.